hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Amen. Bago po tayo magsimula mga kapatid, kamayan po natin ang bawat isa. Pwede ba natin kamay? Mga 10. Yan, praise the Lord. Pwede tayo umikot. Praise God. At kamustahin po natin ang bawat isa mga kapatid. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen, amen. Praise God. Palakpakan natin at purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. There is no shadow that has ever overcome your life, and there is no rival that could ever stand against your might. You've always been with us. Every battle you've already won. We've already won. There is no weapon. There is no weapon that has ever left a mark on you. And there is no army with the power to conquer truth. You've always been with us. Every battle you've already won. We've already won. Show me one thing He can do. Show me mountains He can move. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. Show me one thing. Show me one thing that's too hard. Show me waters He can cross. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. Is possible. There is a kingdom. There is a kingdom that's advancing at the speed of light. And in His kingdom, every dead thing is bound to rise. Our God, our Redeemer, He's faithful to revive. He will revive. Come on, mga kapatid. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. Show me one thing that's too hard. Show me waters He can cross. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. Show me one thing He can do. Show me a mountain He can move. Because He's the God of the breakthrough. Anything is possible. Show me one thing that's too hard. Show me waters He can cross. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. It's possible. Hallelujah, hallelujah. Anything is possible to the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Now all of my fear I will turn into praise. Shake up despair as I sing out your name. A victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment and break every chain. Come on. Now all of my fear I will turn into praise. Shake up despair as I sing out your name. A victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment and break it. Now all of my fear I will turn into praise. Shake up despair as I sing out your name. A victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment and break every chain.
mo sa lugar na ito, Lord Jesus. Magpagaling ka, Panginoon. Magpalakas ka ng iyong mga anak, O Lord Jesus. Magligtas ka pa, Panginoon, ng mga kaluluwa, O Lord Jesus, na nasa lugar na ito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ang iyong pangalan, ang iyong makapangyarihang pangalan na si Jesus lamang, Panginoon, ang maitaas sa lugar na ito, Lord Jesus. Hallelujah. Ikaw ang Diyos mula noon hanggang ngayon, Hallelujah, na aming mahal, Panginoon, O Lord Jesus. Samahan mo kami, Panginoon. Hallelujah, sa oras na ito. Ito po ang aming mga dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Sa Diyos ang kapurihan, mga kapatid. Praise the Lord, mga kapatid. Panandalian tayong makaupo, mga kapatid. At tinatawagan ko, mga kapatid, ang ating birthday celebrants for the week, si Brother Francis Cruz and si Sister Claire Patinga. So, inyayahan namin kayo, mga kapatid, na punta po tayo dito sa harap. Kami po'y babati sa inyo ng maligayang araw. Ayan. At awit tayo, mga kapatid. So, kamayan natin sila, mga kapatid. Kanta muna tayo. It's a joy to be a Christian. A joy to be a Christian. It's a joy. It's a joy to be a Christian. It's a joy. Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday. It's a joy to be. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bigyan natin sila ng pagkakataon, mga kapatid, na magsalita. Unahin ko muna si Brother Francis. Hello po. So, nag-birthday po ako nung Wednesday po. And 18 na po ako as of now. So, I thank God na binigyan niya ulit ako ng panibagong year, a year to live, a year to change. Kung ano mang ginawa ko in the past or things that I failed, pwede ko pang may ayos. And I thank God for it. No? For the health, kahit alam ko yung condition ko, I thank God. And gusto ko lang ilagay yung verse sa Ruth chapter 1 verse 16. And it says that, but Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God will be my God. So every day, oh Lord, every day that I live, I always look up to God and follow God. No, even if I've made a mistake, no, everyone is not perfect, pero still, every day I try to improve, no matter what. That's all. Thank you. Hello po. Thank you po kay Lord dahil binigyan niya po ako ng isang panibagong edad po. Yun lang po. Tayo mga kapatid, and may I request Pastor Jaire to pray for our birthday celebrants. Let us pray. Father, in the name of Jesus, we come to your presence today, Panginoon.
giving you thanks for the life that you have given to us. Salamat, Panginoon, sa pagkatawag mo sa aming mga buhay. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa hininga sa lahat ng pagpapala at uri ng pagpapala na aming natatanggap at natatamasa galing sa iyo. Lord, I pray sa aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. I pray and I declare in their life, Lord, your will be done in their life, Lord Jesus. I pray that they will grow in the wisdom of the Lord and in the fear of the Lord, Panginoon. And I pray, Lord Jesus, and I declare na hindi sila aalis, Lord, sa landas na tinahak nila, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Panginoon, papunta sa kaligtasan, Lord Jesus. And I declare your blessing upon them, upon their life. And I rebuke the works of the enemy in their life, Lord Jesus. And I plead the blood of Jesus over them in every decision and every dimensions of their life, Lord. We praise you in Jesus' name. Amen. Praise God. At manatili po tayong nakatayo. At pwede na po kayo. Thank you. Let us remain standing, mga kapatid, as we read the Bible for the exhortation. Let us open our Bible in the book of Psalms, chapter 100. We will be reading the whole chapter, mga kapatid. In verse 1, it says, "Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing." Verse 3, "Know ye that the Lord, he is God. It is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people, and the sheep of his pasture." Verse 4, "Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his name." In verse 5, "For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations." So, hindi ako magsasong lead, mga kapatid. So, upo tayo muna, mga kapatid. So, I would like to highlight the verse 2, which is a calling to us that we ought to serve the Lord with gladness, mga kapatid. So, ang title na exhortation for this morning, mga kapatid, is Serve the Lord with Gladness. Amen? Hallelujah. So, sa ating buhay, mga kapatid, meron niyang mga ups and down. May mga kasaganahan, may mga pagsusubok, mga kapatid. Meron din, minsan masaya, or minsan may kalungkutan, mga kapatid. So, bilang nasa laman pa tayo, mga kapatid, itong mga bagay na ito, mga kapatid, ay minsan ay kadalasan nakakaapekto sa ating paglilingkod sa ating buhay na Diyos. So, gladness, it means a feeling of joy, pleasure, and happiness, and it is often accompanied by a sense of contentment and well-being, mga kapatid. So, tanong niyo ko, minsan kasi, mga kapatid, ang tanong, kapatid, paano kung maglilingkod ng may kasiyahan, kagalakan kung nagsistruggle ako? So, mga kapatid, gladness is not the absence of our struggle, mga kapatid. It is the presence of God in the midst of it. And where His presence dwells, mga kapatid, joy is possible. Amen? So, why we should serve with gladness? So, in verse 3, it says, mga kapatid, "Know ye that the Lord, He is God." That is enough, mga kapatid, to know na kaya natin magpuri, kaya natin maglingkod sa Panginoon na may kagalakan. Amen? So, we can confidently serve Him because we know who we are serving. In verse 3, it says na, it is God who hath made us at hindi sa ating sarili, mga kapatid. Amen? So, kung ang Diyos ang lumikha sa atin, siya rin ang magsusustain sa atin, mga kapatid. And then, also in verse 3, it says, we are His people and the sheep of His pasture. So, kung tayo ang mga sheep ng ating Panginoon, so He is our shepherd, mga kapatid. Hallelujah. And kung ang Diyos ang ating shepherd, mga kapatid, we are under His care and we should lack nothing, mga kapatid. And kung siya ang ating pastol, mga kapatid, alam nating tayo ay ligtas, mga kapatid, at merong guidance na nanggagaling sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah.
Praise the Lord. And in verse 5, it says, "For the Lord is good." Diba mga kapatid? Tunay na mabuti ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. At ang kanyang, praise the Lord, at ang mercy ng ating Panginoon ay hindi nauubos, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. So, paano ba natin malalaman kung sino ang Diyos? So, sa mga matagal nang mananampalataya, mga kapatid, mas may deeper relationship na tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Pero sa mga bago pa lang, mga kapatid, paano ba natin makikilala pa ng higit ang ating Diyos? Of course, mga kapatid, gaya sa isang tao, mga kapatid, paano mo makikilala ang tao? Of course, through talking, mga kapatid, pakikipag-ugnayan sa tao, mga kapatid. Hallelujah. So, same with the Lord, mga kapatid. Paano tayo makipag-usap sa Panginoon? Of course, through our prayers. Through reading the Word of God, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. So, mga kapatid, in good times and bad times, we should come to His presence na merong pasasalamat, hallelujah, mga kapatid, with singing and with thanksgiving. Praise the Lord. So, mga kapatid, minsan madaling kumanta kapag masaya tayo, of course. Madaling magpuri, madaling magpasalamat sa Panginoon kung tayo ay masaya, tayo ay nasa kasaganahan, tayo ay pinagpapala. But mga kapatid, we can also sing praises, we can also give thanks sa ating Panginoon kapag tayo ay nasa pinakamababa o nasa struggle tayo, mga kapatid, and we cannot find the right words to call unto Him. You can hum a song, you can praise Him. Hallelujah, mga kapatid. Huwag nating hayaan na yung discouragement sa buhay, mga kapatid, ay i-silence yung ating pagpupuri. Huwag nating hayaan yung pagod, hallelujah, na kunin o nakawin ang ating kaligayahan, mga kapatid. For the Lord who calls you is the same Lord who will strengthen you, mga kapatid. And I am inviting everyone, mga kapatid, or I am calling you, mga kapatid, to let us serve the Lord with gladness, with thanksgiving, with praise, knowing that despite all the things that is going on, we have a God who is in the midst of our circumstances and who has control of everything, mga kapatid. Hallelujah. Why not we all stand up, mga kapatid? Why not you give your praises to Jesus? Shout your praises to the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, church. Give your praises to Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yan lamang ba ang papuri nyo sa ating buhay na Diyos? Hallelujah, hallelujah. Lift up your voice to Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, we give you praise. We thank you, Jesus. Let's continue praising our Lord Jesus Christ. Hallelujah. And that's right, Sister Elisa. We must serve the Lord with gladness, no matter what is our situation is. We must think that God is so good all the time, and He deserves to be praised. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Let's all together sing the Lord, church. Hallelujah. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You
worship you alone. You are worthy to. You were Alpha and Omega, yes. Our Lord is the Alpha and Omega. Come on, church, let us sing to the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. We worship you.
singing and praise to our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Let's sing it to the Lord. Every knee shall bow, every tongue confess, Jesus Christ is Lord forever. Every
the Lord, mga kapatid. Isang papurihin natin ang Panginoon. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. We give you glory, Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Praise the Lord, mga kapatid. Welcome po sa ating pananambahan, mga kapatid. Salamat po sa inyong mga prayers. At tatapos ang linggong ito na tayo po ay safe and sound. Salamat po sa participation ninyo, mga kapatid, sa ating call 3 nung nakaraang linggo. Amen. Yun po ay trial natin. Kundi man trial, mga kapatid, ay at least ay naintindahan natin kung ano po ang layunin ng bagay na yun, mga kapatid, upang makamusta po ang bawat isa. And God is good. Amen. Na tayo po ay naririto, mga kapatid. At kompleto tayo at may kalakasan tayo sa umagang ito, mga kapatid. Maupo muna kayo. And meron po akong ilang announcement, mga kapatid, na gusto ko pong ilahad sa ating lahat, mga kapatid. So first of all po, ngayong araw po na to ay tayo ay nagkaroon ng combined service sapagkat po, mga kapatid, tayo ay magiging participant sa darating na concert ng Sunday School. Kaya po ang ating mga bata ay naririto, magpa-practice po sila mamaya, mga kapatid. And then sa susunod na Sunday po, ipagdiriwang natin ang ating Children's Day. Amen. At makikita natin ang ilang mga batang maliliit na magli-lead sa atin ng worship. At sila po ay under the guidance ng ating mga teachers and ating music team. Amen. So later on po, mayroong practice ang mga bata. Tapos sa darating na Sabado rin po ay mayroong tayong Sunday School concert na ito po ay gaganapin sa Juan Cainta Auditorium sa Cainta. And I believe yung ating tickets locally ay na-distribute na. However, kung kayo po ay interested pang sumama, please inform us, mga kapatid, para po i-ready natin ang inyong mga ticket. Tapos, yan po ay sa darating na Saturday. And then as mentioned kanina, sa darating na Sunday po ay Children's Day po natin. At yun din po yung time ng Sunday School na magkakaroon ng event. And I believe tayo po ay may salo-salo rin nito, mga kapatid, sa darating na Sunday. And correct me na lang if I'm wrong. Tama po ba? Or meron po ba na? Correct me if I'm wrong, leaders. Amen. So, anyway, i-announce namin ang final na magiging, kung mayroon mong changes sa mga in-announce ko, I will be announcing it sa ating mga GC. Amen. And then later po, hilingin ko po ang lahat ng LM officers na magkaroon po tayo ng sandaliang meeting. Lahat po ng LM officers, mga kapatid, magkakaroon tayo ng sandaling meeting. And then next week, pagkatapos ng ating mga event, kung okay pa po ang mga leaders na magkaroon din tayo ng meeting after ng ating kainan, pag-settle down na, please let us know later kung hindi kayo available. Pero kung available pong ating mga leaders, ay magkakaroon po tayo ng meeting sa darating na Sunday. Combined service pa rin po tayo sa darating na Sunday kasama ang ating outreach, mga kapatid, na sa Sitio Manalite. Okay. I have here some certificates and recognition, mga kapatid. Let me read the United Pentecostal Church Philippines Incorporated Apostolic Men's Department Certificate of Appreciation is awarded to as your representative, mga kapatid, Pastor Jaire Elizer Epis. But of course, ito po ay local contribution ng ating mga katatayan in sincere appreciation for their continued support and unselfish service to the Apostolic Men's Department by giving their men's portion for Christ. Given this 11th day of November 2025 during the NSLD conference at CCT Tagaytay Retreat and Training Center, Tagaytay City. Signed by Reverend Rolando Concepcion, NSLD President, and Reverend Antonio de la Cruz, NSLD Secretary. We were awarded top, although 15 ang nakalagay dito, pero naging top 16 po ito, mga kapatid. So tawagin ko po ang mga officers ng AMD, mga kapatid. This is in recognition in the whole district. Top 16, mga kapatid. In the whole district composed of 7 provinces
240 plus churches, mga kapatid. At tayo po ang nakapasok sa top 16. Ayan, photo op daw. Ayan. Alright. Salamat po sa inyong contribution. Salamat sa inyong suporta sa gawain ng mga katatayan. And also, another certificate of recognition is proudly presented to Reverend Tammy Epis in honor of your 25 years of faithful and dedicated service to the ministry of the Lord Jesus Christ. Your unwavering commitment and steadfast devotion and selfless labor in the vineyard of God has been a shining testimony of His grace. Through the years, you stood as a pillar of faith, led with compassion, proclaimed truth with boldness, and served with humility, transforming lives and fortifying the body of Christ. We celebrate your faithfulness and the fruit of your service that continues to impact generations. Presented this 11th day of November 2025 at CCT Tagaytay Retreat and Training Center, Tagaytay City. Signed by Reverend Rolito Fulgencio, Secretary of the NSLD, and Reverend Alfredo de la Cruz, Presbyter of the NSLD. Tayo lahat, mga kapatid, and let's give Pastor Tammy, mga kapatid, a clap of praise. To God be the glory. Ang papuri ay sa Panginoon. Nakalagay dito 25 years of service, but I received the license to preach in 1983. So Brother Art, 43 years na, no? So to God be the glory. And I thank God na mula sa akin ay tinawag, may mga tinawag din yung pastor. Kasama na yung guwapo nating pastor, Sir John. Praise the Lord. To God be all the glory. Amen. Ano sinasabi mo dyan, Brother Dan? Okay. Hayaan nyo na yun. Okay, let's come to the Lord in prayer. Father, in the name of Jesus Christ, we humbly come to your presence today, acknowledging that you are here. You are the God that sees through the good and the bad, and that remain faithful at all times, Panginoon, sa aming mga buhay. We celebrate your goodness, we celebrate your grace sa aming mga buhay, Panginoon. And today, as we receive your word, I ask you that you will bless each heart that is open and each ear that is open to hear and receive the seed of your word. And I pray that the seed of your word, Panginoon, will become a great tree of faith sa aming mga buhay, that it will bring forth fruit, the fruits of the Spirit, the fruits na intended mo sa aming mga ministries, sa aming paglilingkod sa iyo, Lord. Maraming salamat, Lord. Your word is already anointed, but your servant and your people needs your anointing today. I pray in the power of the Holy Ghost in the name of Jesus Christ. Let us all say amen. To God be the glory. Please be seated. Meron akong tanong sa inyo, mga kapatid. What if isang araw tinanong ka ng Diyos, sinabihan ka ng Diyos, you can tell me anything that you want. You can ask me anything that you please, and I will give it to you. What if isang araw tinanong ka ng Diyos, anak, sabihin mo sa akin ang anumang kahilingan na gusto mong hilingin sa akin at ibibigay ko sa iyo ang sinasabi mo. Amen. And that is exactly what happened in the life of King Solomon. And I believe yung part 2 nito ay na-preach na ni Brother Mike. Dahil yung naging concentration ng preaching niya ay doon sa bandang dulo ng life ni Solomon. And through that preaching, I was inspired to read, mga kapatid, the prior chapters na nangyari sa buhay ni King Solomon. And I must admit, mga kapatid, some of these readings in the life of Solomon ay bago sa akin.
And can I tell you today, mga kapatid, na some of the wisest acts ni King Solomon happened before he even asked for wisdom. Pwede ko bang sabihin sa umagang ito, mga kapatid, sa inyo, na ilan sa pinakamatalinong desisyon ni King Solomon ay nangyari bago binigay ng Diyos yung wisdom sa kanya. In fact, if you are going to read chapter 1 and chapter 2, one of the last words ni King David kay Solomon ay sinabi ni King David, you are wise. Ikaw ay pinagpala sa karunungan. Okay? And I'm gonna prove it to you, mga kapatid, today as we come to the Word of God. In 1 Kings, babasahin natin, mga kapatid, basahin ko na lang yung pinaka-key verse natin in chapter 3, verse 5. The Lord appeared to Solomon one night in a dream and told him, ask me for whatever you want and I'll give it to you. Bakit ko po nasabi, mga kapatid, na some of the wisest acts of Solomon happened before God gave him the wisdom, mga kapatid, na hiniling niya sa kanyang panalangin sa Panginoon. If we are going to read chapter 1, David is so weak, he was so old. Sa chapter 1, napakahina na po ni Haring David, mga kapatid, at medyo adult content yung iba dito, mga kapatid, especially doon sa patayan part na medyo brutal, mga kapatid. Pero sa kahinaan ni King David ay isa sa mga naging solusyon ng mga elders ng kaharian ay bigyan siya ng dalaga na itatabi sa kanyang matutulog. Ngunit sinabi naman sa Biblia na walang nangyari sa kanila. Mababasa niyo yan sa chapter 1. Sapagkat po, mga kapatid, sa ancient time, isa yung tinuturing na medical na kaparaanan. Of course, hindi siya proven sa panahon natin ngayon, mga kapatid, pero yun ang knowledge sila nung araw. Okay? So, hindi nangyari yon. Patuloy na nanghina si David sa kanyang katandaan. Patuloy siyang naging matanda at eventually malapit na ang kamatayan kay Haring David, mga kapatid. Ngunit, bago mamatay si King David, nagkaroon ng tangka ang isa sa kanyang mga anak by the name of Adonijah na gagawin niyang hari ang sarili niya. Failure na yung isang anak ni Absalom. Oo. Failure na 'yun, mga kapatid. Yun dapat yung line, yung kung titingnan natin sa basehan ng pagkapanganay, si Absalom, tapos si Adonijah ang susunod, mga kapatid, na supposed to be successor. However, nakapagbitaw na si Haring David na ang magmamana ng kanyang kaharian ay hindi si Absalom, hindi si Adonijah, kundi si Solomon. Okay? Malapit nang mamatay si Haring David, at itong si Adonijah ay nakipagkonsyaba na sa ilang mga tao na close in ni David. Isa na doon si Joab, na isang general, mga kapatid. Dadaanan natin yung 4 na tao na naging tinik sa unang mga taon ni Haring Solomon, mga kapatid. At makikita natin kung gaano ka-wise si Solomon sa pag-deal sa bawat isa sa kanila. Even before he asked for wisdom. Okay? And I'm gonna give this, mga kapatid, the path to great wisdom. What were the prerequisites, mga kapatid? Bakit nahantong doon na binigyan si Solomon, mga kapatid, ng kakaibang opportunity na Solomon, sabihin mo sa akin ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo. It is a great risk sa part ng Diyos. Malaking risk yun sa part ng Diyos. Ano ang kailangan mo? Di ba? Kung si Solomon ay hindi tama ang kanyang puso, mga kapatid, he could literally ask anything and even everything sa panahon na yan. But God knew something sa heart ni Solomon that he was so confident, you ask me anything and I will give it to you. Makikita natin yung prerequisite dito, mga kapatid, sa mga naunang chapters sa buhay ni King Solomon. Ngayon, balikan ko po yung story kanina. Nagkonsyaba na, mga kapatid, may mga ilang tao na nagkonsyaba para gawing hari si Adonijah. Mga kapatid, si Adonijah yung nauna, si Joab, tapos si Abiathar. Si Joab ay isang general, mga kapatid, pinakamagaling na general sa panahon ni King David, at siya lang naman ang dahilan
kung paano na-capture ni King David ang city of Jerusalem at dahil sa napakagaling ni General Joab ay napunta kay David yung city of Jerusalem. Isa sa close-in ni King David si Joab. Si Abiathar naman mga kapatid ay isang priest. Siya ay under the lineage ni Eli. Tapos kailangan kasing dalawang yun general tapos isang priest na magdedeklara kay Adonijah mga kapatid. And then nagkaroon na sila ng pagmamarcha, nagkaroon na sila ng pagtitipon, isang kudita, buhay pa ang hari mga kapatid. Pero matatawag nating kudita yung ginawa ni Adonijah. Tapos pinarada niya na ang sarili niya, kumuha na siya ng 50 mga bodyguard mga kapatid, kumuha na siya ng mga cavalry at yung mga nakasakay sa kabayo para ideklara ang sarili niya na hari. Ngunit nung nalaman mga kapatid ni Prophet Nathan, and this is the second time na si Prophet Nathan ay lumabas mula nung nirebuke niya si David, that's the last time na lumabas si Prophet Nathan at mababasan natin si Prophet Nathan, and then this time lumabas ulit si Prophet Nathan na magsumbong kay hari at kinausap niya si Bathsheba. Diba sinabi ni King David na si Solomon ang magiging hari? And then pinuntahan nila si David at the deathbed ni David mga kapatid at sinisingil nila si David sa sinabi ni David na si Solomon ang magiging hari. And then eventually nagkaroon ng declaration, nagkaroon ng official parade at nagkaroon ng official proclamation kay Solomon na maging hari ito. At nung nalaman ito ni Adonijah mga kapatid, makikita nyo sa chapter 2 ng 1 Kings ay natakot sila at sila ay nagpulasan. Kumbaga yung nabuong team sa kanila ay immediately na disband din kaagad mga kapatid. Okay? Now, the burden now is in the shoulders ni King Solomon kung paano niya i-manage itong mga taong ito mga kapatid. The first person, nabanggit ko na si Adonijah, siya ay pang-apat na anak ni Haring David. Tapos, sabi sa 1 Kings chapter 1, siya ay napakagaling. Siya ay matalino, siya ay gwapo, mga kapatid. Ngunit yung behavior niya ay masama. Hindi siya ganun kaganda yung kanyang pag-uugali, mga kapatid. At maraming beses na nineglect niya yung discipline ni King David sa kanya. Amen. And then, etong si Adonijah, mga kapatid, nung siya po ay narinig niya na si Solomon ay na-anoint na bilang hari, then dali-dali siyang bumalik sa kaharian at naghingi ng awa kay Solomon. And then ang sabi ni Solomon sa kanya, kung siya ay puwaparito ng kapayapaan, siya ay papatawarin. That's the first wise act of King Solomon. Hindi niya kaagad ineliminate yung kanyang kalaban, mga kapatid. Binigyan niya ito ng biyaya, ng grace, ng pagkakataon na magbago ito at patunayan ang sarili nito na hindi niya na muling aagawin ang kaharian. That's the first wise act of King Solomon. Bakit ko po nasabing wise act yan? Because it teaches us forgiveness. It teaches us second chance. It teaches us, mga kapatid, na tayo ay pwedeng ma-restore at mapatawad sa kasalanan natin kasi immediately, ayon sa batas ni Moses, kamatayan ang kaparusahan sa ganong klaseng kasalanan. Pero may kondisyon din sa Solomon. Sa oras na siya ay magbago, sa oras na magkaroon ng pagbabago sa kanyang landas, siya ay papatayin kaagad sapagkat siya ay threat sa kaharian. Okay, may kondisyon, mga kapatid. So it teaches us na ang Diyos, minsan mga kapatid, ay hindi kaagad mag-rush into condemnation, into judgment. God is giving us a second chance. Sa pamamagitan dito ng pag-display ni Solomon ng acts na yan, ay pinapakita niya na kayang gawin ng Diyos natin yun, mga kapatid, na hindi immediately mag-execute ng judgment. And then, after some time, etong si Adonijah ay bumalik. Kinunsyaba pa niya si Bathsheba na nanay ni King Solomon at naalala niya yung babaeng sinabi ko kanina na itinabi kay David. Oo, yung babaeng yun. Ang kahilingan ni Adonijah, pwede ko ba siyang asawahin? At ginamit niya si Bathsheba, mga kapatid, upang iparating kay King Solomon
ang kanyang desire. Pwede ko bang asawahin yung dalagang yan? And then ano ang sagot ni, hinatid ni Bathsheba yun sa trono ni Solomon. And then ang sagot ni Solomon sa kanya, naparito ka para sabihin sa akin na hinihiling niya yung babaeng yun, yung dalagang yun. Bakit hindi mo na rin sabihin na hilingin ni Adonijah ang aking buong kaharian? You can read it in the chapter 2, mga kapatid. Paano nagkaroon ng, and eventually, kung babasahin niyo, pinatawag ka agad doon si Adonijah at pinatay siya. Bakit ganun ang naging treatment ni King Solomon at those chapter 2? Why? Dahil naintindihan niya, mga kapatid, na minsan ding ginawa ni Absalom yung ganong klaseng kasalanan na kinuha ang isa sa mga asawa ni David upang iproklama ang kanyang pagiging hari para agawin ang pagiging trono, mga kapatid. Solomon was wise as of this point dahil natuto siya sa pagkakamali ng mga taong nauna sa kanya, mga kapatid. Merong kasabihan na it is wise to learn from your mistake and it is wiser to learn from others' mistake. Tama po ba, mga kapatid? Hallelujah. At dahil diyan, mga kapatid, na-execute kaagad si Adonijah, and that's the second wise act na ginawa ni Solomon. Dali-dali niya kaagad ineliminate yung threat sa kanyang kaharian. You know what? Si Adonijah, mga kapatid, para maintindihan natin yung spiritual lesson nito, si Adonijah sa Old Testament ay isang totoong tao, but in the New Testament concept, he is symbolizing covetousness. Maaring tayo, mga kapatid, ay minsan nagkaroon ng Adonijah sa ating mga puso. What leads to great wisdom kapag tayo, mga kapatid, ay na-overcome ng covetousness, ang ating desisyon ay magko-compromise. Kung may masama kang pagnanasa, mga kapatid, kung may masama kang pagnanasa at layunin, then ang magiging decision mo ay hindi may tuturing na wise. Tama po ba, mga kapatid? Mabubulagan tayo ng ating gusto. Mabubulagan tayo ng ating mga maling mga adhikain sa buhay. Kasi iba yung intention mo, hindi pure yung intention natin, mga kapatid. And dahil diyan, we make bad decisions. Tama po ba, mga kapatid? Ako lang ba nakaka-relate nun? Di ba? Halimbawa, ang gusto mo talagang relos na yan dahil gusto mo magpasikat, ang halaga ng relos ay 1 million, mga kapatid. Then you make very, very bad decisions. Why? Because the motive of the heart is wrong. So si Adonijah, he symbolizes covetousness. Hindi naman para sa kanya yung trono na yon. Pero dahil doon, mga kapatid, dahil sa kanyang pagnanasa, dahil sa kanyang masamang pagnanasa, mga kapatid, then doon ang kanyang naging kapahamakan. Yun ang naging failure at naging downfall, mga kapatid, ni Adonijah. At nakakalungkot mang isipin, mga kapatid. Pero kung tayo din ay magiging ganun din, kung tayo rin po ay mababahira ng covetousness, then apektado ang ating mga abilidad na gumawa ng isang wise na decision sa ating mga buhay. Amen. Now let's continue sa pangalawang pagkakataon po, mga kapatid. Si Joab. Si Joab, mga kapatid, nabanggit ko na kanina, isa sa mga general ni David, napakagaling na general dahil sa kanya ay na-capture nila yung Jerusalem at naging city of David ang Jerusalem at napakarami niyang mga battles na naipanalo at nailaban, mga kapatid. Kaso lang ang problema kay Joab ay he lacks the self-control. Kulang siya ng tinatawag po na self-control, mga kapatid, at makikita natin yan sa maraming pagkakataon. Isa sa mga labanan nila, yung kapatid ni Joab na si Asahel ay pinatay ni Abner, mga kapatid. At itong si Abner ay kalaban nung una. Tapos galit na galit si Joab kay Abner. Hinahabol niya si Abner, mga kapatid. Ngunit si Abner ay sa kalaunan ay bumaliktad at nag-pledge ng allegiance kay King David. At nung tinanggap ni David yung allegiance ni Abner, galit na galit si Joab, mga kapatid, at hindi siya nagpapatawad. Tapos ang nangyari po sa kanya ay halos may nadamay pang tao yun na pinatay din ni Joab para mapaghiganti po siya kay Abner. And eventually napatay si Abner dahil sa
tusong plano ni Joab. At dahil diyan, nung namatay si Abner, si Haring David ay nagluksa at nasaksihan ng maraming tao yung pagluluksa ni Abner, mga kapatid. At ang pinakamay sala sa pagkamatay ni Abner ay walang iba kundi si Joab. Now, I will tell you, hanggang sa kahuli-hulihan man, si Joab ay naging loyalista ni David, mga kapatid. Ngunit nung malapit na si David mamatay, na sa paghihingalo na siya ay bumaliktad at nag-pledge siya ng allegiance kay Adonijah, mga kapatid. And then ang nangyari po dyan, binigyan pa rin siya ng chance ni Solomon. Hindi kaagad in-execute yung judgment laban sa kay Joab. Kung binigyan ng grace si Adonijah, binigyan din ng grace si Joab, mga kapatid, na kung sa tutuusin siya ay isang co-conspirator laban sa kaharian ni Solomon. And then, ang nangyari po, mga kapatid, binibilisan ko lang yung narrative, pero basahin nyo sa chapter 1, chapter 2, nung si Adonijah na, mga kapatid, ay, si David ay isa sa mga bilin din niya, ay i-execute itong si Joab. Tapos, ang nangyari niyan, itong si Joab, nung nalaman niya na siya ay papatayin na, dahil yun ang batas nila eh. Death penalty kapag ikaw ay tawag niyan. Anong tawag sa crime na yan? Yung, hindi lang sedition yan eh. Treason. Oo. Ang ginawa ni Joab, mga kapatid, mababasa niyo sa chapter 2, verse 5, verse 6, chapter 2, verse 28 hanggang 34, hinahabol siya, pumunta siya sa loob ng templo at humawak siya doon sa horn, sa altar. Okay? Wow, napaka-religious si Joab. Tumakbo doon. Kasi alam nila eh. Sa Old Testament po kasi, pag ang isang kriminal ay tatakbo doon sa altar, hahawak doon sa horn, sa sungay, yan ay humihingi ng mercy. Humihingi ng kapatawaran. Okay? Ngayon, nung sinugo ni Solomon si Benaniah, nahabulin mo yan, i-execute mo yan si Joab. Tapos, pumasok si Joab sa loob ng templo, doon sa altar. Bumalik si Benaniah kay Solomon. Paano yan? Mahal na hari. Ando doon siya sa altar, humihingi ng habag. Tapos sabi pa ni Joab, dito ako mamamatay. Sinabi niya yun at his words. And then ang sagot ni Solomon sa kanyang inutusan na si Benaniah, so be it. Patayin mo siya doon sa altar. Grabe yun, mga kapatid. Okay? Bakit ganun ang naging action ni Solomon? Pero bakit ko sasabihing wise yung action ni Solomon? Dahil po sa buhay ni Joab, never mo siyang makikita na nagpupuri sa Panginoon. Walang masyadong encounter, mga kapatid, sa Biblia na si Joab ay tapat sa Panginoon. Ngunit sa dulo ng kanyang buhay, nung siya ay hahatulan na, doon lang siya tumakbo sa altar. Ito yung observation ni Spurgeon. The laying hold of the literal horns of the altar, which can be handled, availed not Joab. There are many, oh how many still, that are hoping to be saved because they lay hold as they think upon the horns of the altar by sacraments. So sinasabi ni Spurgeon doon, yung act na yon na ginawa ni Joab ay humihingi ng mercy. And this is another observation ni Spurgeon. He did not know where to fly except he fled to the horns of the altar, which he had very seldom approached before. Napakadalang daw niyang puntahan ang altar bago ang pangyayaring yan. He was a rough man and he cared little about religion during his lifetime. Sabi ni Spurgeon, wala siyang pakialam sa faith, wala siyang pakialam sa paglilingkod sa Panginoon. But as far as we can judge, he had little respect to religion during his time. Napakababa daw ng respeto niya. Okay, basahin ko tuloy. And he cared little about God or the tabernacle or the priest or the altar, but when he was endangered, he fled to that which he had avoided and sought to make refuge to that which he had neglected.
Sa observation po ni Spurgeon, mga kapatid, saka lang siya tatakbo doon, but for many times, tinatakbuhan niya yung altar na yon. Saka lang siya magbigay ng importansya doon, but for many times, nineglect niya yung altar na yon, mga kapatid. So what is Spurgeon? Spurgeon, spiritually speaking, it means false faith. Fake faith. Can I say the word fake faith? When you say you worship God, but your heart is far away from God. When you say you respect the Word of God, pero hindi mo binabasa ang Word of God. Pero sa dulo ng iyong buhay, doon ka lang pupunta, mga kapatid. That is Joab in our life. At kung ganun po at aalagaan natin si Joab sa ating mga puso, our decisions and our capability to decide, mga kapatid, is affected. Kung gusto natin ng totoong wisdom sa ating buhay, mga kapatid, alisin natin ang fake faith sa ating mga buhay. Alisin natin ang Joab sa ating mga puso. If you truly want to serve God, then be genuine in your service to God. If you really love God, mga kapatid, then be true to your love to God, mga kapatid. Kung totoo ang paglilingkod natin sa ating Panginoon, totoohin na natin ang lahat ng ginagawa natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Joab also symbolizes vengeance, paghihigante. Kung ang puso natin at ang motibo natin ay may halong paghihigante, mga kapatid, then our decisions will not be wise. It is a prerequisite to great wisdom. The number one, mga kapatid, covetousness. Pangalawa, unforgiveness and vengeance and false faith. If you want God to give you wisdom, ito yung mga kinakailangan nating isuko sa ating buhay. Covetousness, Lord, alisin mo sa aking puso, Lord, ang kainggitan sa aking kapwa. Another thing, mga kapatid, is vengeance. Lord, alisin mo sa akin ang pusong paghihiganti, Panginoon. Lord, alisin mo sa akin ang fake na panampalataya, Panginoon. Alisin mo sa akin, Panginoon, ang mga bagay-bagay na nagsusumpang mong fake, hindi totoo. Ngunit gawa lamang ng laman. Alisin mo sa akin, let me be genuine sa iyong presensya, Panginoon. In fact, by the time na nag-ask si Solomon ng wisdom, I think, nabasa ko doon, correct me if I'm wrong, pero na-please ang Panginoon sa kanya, di ba? Na-please ang Lord sa kanya. So, alisin natin si Adonijah sa ating puso, alisin natin si Joab sa ating puso. Ayun, nabanggit ko kanina, he killed his own brother, si Amasa. Hinalikan pa niya si Amasa, mga estilo ni Judas, mga kapatid, para lang mapatay niya si Abner. O para lang mapaghiganti siya sa panahon na yan. And it happened nung sinalo ni David, ni Solomon yung kaharian, inalis siya kaagad si Adonijah. Si Adonijah may grace pa, si Joab ay talagang hanggang dulo, mga kapatid. Talagang inalis ka agad. If you want God to ask you anything that you want, mga kapatid, may mga bagay tayong kinakailangang alisin sa ating mga puso. Hallelujah. Pwede ba natin purihin ang Panginoon? Hallelujah. The third person na involved sa kudita laban kay Solomon ay by the name of Abiathar. Si Abiathar, mga kapatid, ay isa sa mga chief priest sa panahon ni David. In fact, ang pangalan niya, ang ibig sabihin ng pangalan niya, the Father of Excellence and the Father of Abundance. Yun ang ibig sabihin ng pangalan ni Abiathar. And then, itong si Abiathar, mga kapatid, ay isa sa mga naging loyalista rin ni David. Ngunit nung si Absalom ay nagrebelde kay David, si Abiathar ay nanatiling loyal kay David. Tapos, silang dalawa ni Zadok ang nagdala ng Ark of the Covenant. Hirap ako sa mga pangalan nila. Okay. Tapos, ang nangyari po niyan ay si David ay hinangaan niya ang pagiging loyal ni Abiathar at yung katapatan niya, mga kapatid. Ngunit nagbago, mga kapatid, nung si Solomon ay naging hari na, yung loyalty ni Abiathar ay napunta kay Adonijah.
Nung si Adonijah ay na-neutralize na, naalis na mga kapatid, sa namatay na, ganoon, nahatol sa kanya mga kapatid. The word of the Lord was fulfilled. The word of the Lord of judgment was fulfilled over Elijah and his descendants. Meron po kasing salita ang Panginoon laban kay Eli at sa kanyang mga descendants. Mababasa natin yan sa 1 Samuel chapter 3. And si Abiathar ay isa sa mga anak ni Eli. At ang sabi ng Panginoon, aalisin ko ang lineage nito sa kanyang pagiging pare, sa pagiging priest. And then, ang nangyari niyan, there was a time na imbis na si Abiathar ang mapili, si Zadok yung napili. And then si Abiathar, mga kapatid, nag-develop siya sa kanyang puso ng inggit. Professional rivalry. Dalawa silang mataas na priest eh. Si Zadok yung isa, at saka si Abiathar yung isa. Si Zadok na natiling loyal kay David hanggang noon na transition kay Solomon, si Zadok pa rin ay isang high priest. Ngunit si Abiathar dahil sa kanyang inggit kay Zadok ay pinili niyang kampihan si Adonijah kahit alam nilang lahat na ang trono ay kay Solomon mapupunta, mga kapatid. So si Abiathar ay isang simbolo ng isang taong for many years he gave a faithful service to the Lord, ngunit hindi po siya nagtapos ng maigi. Dahil kumampi siya, mga kapatid, nawala siya sa focus, nawala siya doon sa purpose niya, mga kapatid. And ang nangyari po kay Abiathar ay ganun din. Unfortunately, nawala rin siya sa kanyang position. Tapos pinauwi na lang siya ni David, mga kapatid, para bigyan siya ng time to leave. Pero tinanggalan siya ng office. Hindi kagaya ng ibang mga conspirator, ay siya po ay hindi pinatay, mga kapatid. At siya ay tinanggalan lamang ng office, pero dapat kasama rin siya doon sa ahatulan. You know what, si Abiathar, siya po ay simbolo sa atin ng compromise, jealousy, at saka complacency. This is the man who served God faithfully for almost all of his life. Kung kailan nasa dulo na, mga kapatid, doon pa siya nag-compromise. Kung kailan nasa dulo pa, doon pa niya hindi na-overcome ang kanyang jealousy kay Zadok. Siya rin po ay simbolo ng complacency. Nasa dulo na kasi ako eh. Nasa dulo na ako ng paglilingkod ko. So siguro okay na. At na bumaba yung kanyang pag-iingat sa kanyang sarili. At kung kailan nasa dulo na siya, doon pa siya napahamak, mga kapatid. Kung kailan malapit na siya doon sa finish line, doon pa nawala yung reward niya kung sa tutuusin, mga kapatid. Hallelujah. At ang nangyari po dyan ay sa pangatlong tao na involved doon sa conspiracy. Ang taong ito, si Abiathar, ay natanggal sa kanyang trono, sa kanyang posisyon. And there is another man na involved po na ginawan din ni Solomon ng action. Tingnan niyo, wise lahat na naging action ni King Solomon. Tinanggal niya, binigay niya ng mercy si Adonijah, tapos nung nilabag yung kasunduan, mga kapatid, nung nawala yung trust, ay ineliminate niya kaagad, decisive leader si Solomon, at tinanggal niya kaagad yung lahat ng mga naging threat sa kanyang kaharian. And then there is another man by the name of Shimei. Sino itong si Shimei? Siya po ay anak ni Jera, na bahagi ng angkan ni King Saul. Si King Saul na naunang hari, mga kapatid, ng Israel. Nung si King David po ay napwersang tumakbo at tumakas laban sa kanyang anak na si Absalom, hallelujah, itong si Shimei ay na-meet niya si Haring David sa daan at sinisisi niya si David, mga kapatid, na siya ang pasimuno para patalsikin si King Saul sa kanyang trono. Inaakusahan niya, mga kapatid, si King David na si King David ay inagaw yung trono galing kay King Saul at isa sa mga descendant itong si Shimei. Ang nangyari po diyan ay sinisisi rin ni Shimei, kung babasahin natin sa 2 Samuel chapter 16, sinisisi niya si David sa kamatayan ni King Saul. Meron siyang grudges, meron siyang bitterness laban kay King David, mga kapatid, dahil pinatay or namatay sa digmaan si King Saul. And then, ang ginawa ni David, nung siya ay nabubuhay pa, gusto niya sanang patayin si Shimei, pero naawa siya kay Shimei, mga kapatid, at nangyari na lang doon ay
hinayaan niya mabuhay itong si Shimei. Ngunit isa sa mga bilin ni David, kay Solomon, yang taong yan ay hindi yan inosente. I-execute mo ang judgment laban sa kanya. And then ang nangyari, dahil nagkaroon ng ilang consideration si Solomon, in-exile siya. Doon ka muna sa isang lugar na yon. Pero kung lalabas ka dyan sa lugar na yan, ay i-execute ang judgment laban sa iyo. And then after some time, I think this is around 3 years, yung lahat ng mga kwento ko to, inabot ng 3 years mga kapatid. Mula nung si Solomon ay naging hari hanggang doon sa araw na nanalangin siya, humingi siya ng wisdom mga kapatid. And then nag-agree si Shimei doon sa kasunduan na yun. But after 3 years ay nagkaroon siya ng pagtangkang lumbas at lumabas talaga siya doon sa syudad na yun. At nung nalaman ni Haring Solomon yun, pinatawag po si Shimei at siya ay in-execute dahil labag sa kasunduan nila. Bakit po in-execute si Shimei mga kapatid? Dahil sa kanyang krimen na siya isa sa mga threat doon sa kaharian ni Solomon, isa siya sa mga conspirator din na matuturing nating conspirator dahil isa siya sa mga nag-i-ignite ng division doon sa kaharian ni Solomon. Now, what is Shimei spiritually speaking? Shimei represents fault-finding attitude. Shimei represents anger. Shimei represents accusations, false accusations. This is another prerequisite to great wisdom. Kung ang purpose mo lang ay maghanap ng mali ng mga tao, mga kapatid, your decisions will not be wise. Kung ang decision mo lang, mga kapatid, ay manaig ka sa iyong galit at hindi ka magpapatawad, your decisions will not be wise. Wala namang mawawala sa atin kung magpapatawad tayo, mga kapatid. Wala namang mawawala sa atin kung ikaw ang unang hihingi ng tawad kahit hindi ikaw ang may kasalanan. Walang nawala sa dangal mo kung ikaw ang unang magpapakumbaba. Isa sa mga pinaka tumatak na kasabihan, lecture, ay binanggit ni Reverend Alfredo Bodegas sa kanyang lecture. Walang natatalo sa taong nagpapakumbaba. Naalala niyo yun, mga kapatid? Walang natatalo sa taong nagpapakumbaba. If you want great wisdom, remove anger in your heart. Alisin mo ang galit sa iyong puso. Alisin mo ang pag-aakusa at paghahanap ng mali sa ibang tao, mga kapatid. Because it is not a wise thing to do in itself. Yung magpupulis lang tayo, mga kapatid, at maghahanap lang tayo ng kamalian nila para gamitin laban sa kanila, mga kapatid. It is not a wise thing to do. Kaya nga makikita natin, I believe and I think and I believe, ito siguro yung mga nakita ng Diyos na qualification kay Solomon, mga kapatid. He was willing to remove covetousness along his way. He was willing to remove false faith along his way. He was willing to remove vengeance along his way, mga kapatid. He was willing to remove complacency and compromise along his way. He was willing to remove jealousy in his way, mga kapatid. And he was willing to remove yung mga false accusers and fault finders and anger along his way. At nung nakita ng Diyos that this man will do it at gagawin ng taong ito ang mga bagay na ito, then nahabag ang Diyos at nalugod ang Diyos sa kanyang buhay, mga kapatid, to the point that God asked him, what do you want? Huwag niyo akong sasabihan, mga kapatid, alam naman natin ang ending ni Solomon eh. That's not the point. Kung gusto niyo mag-focus doon sa second part, panoorin niyo ulit yung preaching ni Brother Mike, mga kapatid. But what I'm trying to say in here is yung first part ng buhay ni Solomon. Ano yung mga naging criteria, ano yung mga naging prerequisite, bakit humantong sa ganun? Because I don't believe na basta-basta na lang magtatanong ang Diyos to anyone, what do you want? Kasi risky yun eh. Paano kung sabihin ng taong yun, Lord, I want your power. I want your knowledge, your full knowledge. I want to be like you. Paano kung yun ang sinabi ng taong yun, mga kapatid? Di dalawa na silang Diyos.
But I believe something in the heart of Solomon during those early years, that he was decisive and he was righteous to remove every evil way sa kanyang daraanan, mga kapatid. At dahil po diyan, nalugod ang Diyos sa kanya. Hallelujah. Pwede ba natin purihin ang Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. In fact, it was Solomon who wrote in Proverbs 6 verse 16 to 19, these are the 7 sins that the Lord hates: the arrogant eyes, which is pride, the lying tongues, the hands that shed innocent blood, the heart that plots wicked schemes, the feet that quick to run to evil and a false witness, and the one who stir up trouble among the brethren. Perhaps nakita niya ito doon sa mga taong yon na early na lumaban sa kanya, mga kapatid. It was Solomon who wrote that. A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among the brethren. Hallelujah. Verse 20. Tuloy natin verse 20. My son, keep your father's commands and do not forsake your mother's teachings. Ito yung mga naunang, mga kapatid. Ito yung mga, doon pala sa verse 16 hanggang verse 19. Yan ay continuation na nung chapter, mga kapatid. But what I'm trying to say, these are the 7 sins na inilista ni Solomon. Hallelujah. Dahil nakita niya doon sa mga naging kalaban niya. These are the 6 things that the Lord hates, 7 that are detestable to Him. Verse 17, haughty eyes, a lying tongue, hands that shed innocent blood. Nakita natin yan doon sa mga binasa natin, di ba? Verse 18, the heart that devises wicked scheme, feet that are quick to rush into evil. Verse 19, a false witness who pours out lies, and a man who stirs up dissension among brothers. Mga kapatid, the path to great wisdom is to remove these ingredients. Ang mga kaparaanan, mga kapatid, para magkaroon tayo ng wisdom, ay alisin natin ito sa mga puso natin. Paano ka makapag-decide ng tama kung meron kang strong desire ng pagnanasa? Paano ka mapag-decide ng tama kung mayroon kang puot sa iyong puso? Kung mayroon kang galit sa iyong puso? Kung fake ang paglilingkod mo sa Panginoon? Paano ka mapag-decide ng tama kung ikaw ay complacent at willing mag-compromise at ikaw ay laging naiinggit, mga kapatid? Paano ka mapag-decide ng tama kung ang lagi mong hangad ay makita ang pagkakamali sa isa't isa? Hallelujah. And then I will jump into chapter 3. Isa doon sa mga verses doon sa chapter 3. It says, Solomon, he loved the Lord. Minahal niya ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. He loved the Lord. I am now coming to my last point, and this is going to be the conclusion also. And I'd like to relate this sa ating Sunday school kanina about the Holy Ghost and the baptism of the Holy Ghost. Alam niyo po, malaking karangalan yung meron si King Solomon eh. Wala nang ibang tao na nakatanggap noon, yung wisdom na yon. Diba? Napaka-laking privilege noon. But let me tell you this, Solomon's wisdom is not wiser than the Holy Spirit that is in you. Can I hear a strong shouting amen? Ulitin ko, Solomon's wisdom is not wiser than the Holy Spirit. Solomon is not better than the Holy Spirit in us. I may relate for a while. Yung mga kaninang in-enumerate natin, baka yun ang hindrance, hindi mo ma-receive ang Holy Spirit. Kung may puot ka sa iyong puso right now, patawarin mo na yung kapatid. Bumangon ka na. Tumayo ka na, mga kapatid. Hayaan mo, let go and let God. Baka yun ang hindrance, hindi mo ma-receive yung Holy Spirit. Hindi ko kinainggitan si Solomon, mga kapatid.
Si Haring Solomon, hindi ako naiinggit sa kanya dahil binigyan siya ng wisdom. Hindi ako maiinggit sa kanya because what is in me is better than him. The Holy Spirit is better than him. The Holy Ghost in us is better than us. It will empower us. It will strengthen us. It will comfort us. It will guide us. It will heal us. Hallelujah. If you really believe that the Holy Spirit is better than Him, and the Holy Spirit is better than anyone, mga kapatid, then why not give Him the praise, the glory that belongs to Him? Hallelujah. Hallelujah. Woo. Hallelujah. You can pray to the Holy Spirit and intercede in the Spirit, and the works of the demon will have to run free. Hallelujah. Tatakbo ang demonyo sa rebuke ng banal na Espiritu ng Diyos. By the Spirit, we will lay our hands on the sick, and the sick shall recover. Solomon could not heal the sick. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Come on, church. Show Him what you got. Show Him what you got right now. Why not praise Him in the Spirit right now in the name of Jesus Christ? Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Bago tayo dadako sa altar, mga kapatid, bago tayo mananalangin, you can come into the altar, pero bago tayo mag-pray, I don't want you to miss this point. Ayaw ko ma-miss ninyo ang point na ito. Bago kayo mag-start mag-pray, ayaw ko ma-miss niyo ang point na ito, mga kapatid. No? Hindi special si King Solomon, para siya lang ang tatanungin. But before even God granted him and pronounced to him that you will have wisdom, He already displayed it. Pinakita niya na yun. Nilong niya na yun, mga kapatid. At yung heart niya ay pure at that time. Many years ago, nag-preach ako about how God gave. And in that preaching, I said, God gives out of His abundance. Ang Diyos pag magbigay dahil abundant siya, dahil willing siyang magbigay. But in this time, God gives something. Kapag yung hinihingi natin sa Panginoon, align sa Kanyang kalooban, He gives. Dahil yun ang hinahangad ng puso natin. Naniniwala ako, kaya bigay ng Panginoon yung wisdom kay Solomon because Solomon wanted it. Yun yung desire ni Solomon at that time. In fact, sinabi sa Bible, ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Sinabi sa Psalms 37 verse 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Sinabi rin, mga kapatid, sa Matthew chapter 21 verse 22, and all things whatsoever you shall ask in prayer believing, you shall receive. Sinabi rin sa John chapter 16 verse 24, so far you haven't asked for anything in my name. Keep asking and you will receive, so that your joy may be full. In relation to the Holy Spirit baptism, how longing are you to receive it? That's my question to you, mga kapatid. Gaano ka ba nagnanasang ma-receive ang Holy Spirit? Right now, kahit naka-receive ka na ng Holy Spirit, gaano ka ba nagnanasang mapuspos muli ng banal na Espiritu sa umagang ito? Gaano ka ba nagnanasa sa umagang ito? Lord,
I want to receive your Spirit. I want to encounter you. I want to experience you. And I could hear like God was asking, ano ang gusto mo sa umagang ito? Ibibigay ko. Ano ang gusto mo sa umagang ito? Ibibigay ko. Hallelujah, hallelujah mga kapatid. Hangarin natin ang baptismo ng banal na Espiritu sa umagang ito. Hangarin natin ang presensya ng Panginoon. Kauhawan natin ang presensya ng Panginoon. Kagutuman natin ang presensya ng Panginoon at salita ng Panginoon. Hallelujah, let's receive it. Let's devour it. Let's long for it. Let's desire it mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige, you can start longing, you can start asking. Right now, you can raise your hand. Lord, I surrender my life to you, Panginoon. Lord, I am an open vessel. I want your Spirit. Baptize me with your Holy Spirit. Fill me with the Holy Spirit right now in the name of Jesus. Hallelujah. Sige, simulan natin. Open your mouth, open your heart, and start praying to God. Let go of anger, let go of jealousy, let go of unforgiveness. Hallelujah, hallelujah. Hitoyoro. Hallelujah. Sige mga kapatid. God wants to fill you with the Holy Spirit right now. Hallelujah, hallelujah. At kung binigyan ng Diyos si Solomon ng abundant wisdom, God can give you in abundance of His Spirit right now. God can baptize you with the Holy Spirit right now. And baptize literally means to immerse. Overflow, overflow, overflow. Hallelujah, hallelujah. Kumikilos ang Panginoon. He is the baptizer of the Holy Ghost right now. God, baptize us once again. Fill this room, Lord. Baptize us with your Holy Ghost. Hallelujah, hallelujah. Surrender it to the Lord. Surrender it to the Lord.
Oh Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hitayorobokoso. Hitayorobokoso. Yorobokoso, Tayorobokoso. Tayorobokoso. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. By this time, mga kapatid, may I invite yung mga hindi pa naka-experience ng Holy Ghost baptism, hindi nyo pa naranasang magsalita ng iba't ibang wika. Ngunit hinahangad mong mapuspos sa umagang ito. Kung ikaw yung taong yan na nagkahangad talaga na mapuspos ng banal na spirito sa umagang ito, hinihiling talaga, may I invite you to come in the center and bigyan niyo ako ng daan dito, mga kapatid. I invite everyone na kaya kung matagal na kayong hindi naka-receive ng banal na spirito, can we put them in the center? Oh God, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lahat na hindi pa naka-receive ng Holy Spirit, but you want to receive it today, I tell you, today, you can receive it. Hallelujah. Today, you can receive it, mga kapatid. Can I give some instruction? Mananalangin tayo ng panalangin ng pagsisisi. At habang nililid ko yung prayer, mga kapatid, in your own way, start praying to God, Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan na nagawa. And then after natin mag-pray ng prayer of repentance, mga kapatid, I will be praying that the Lord will pour out His Holy Spirit. Pagkatapos mo mag-pray ng prayer of repentance, maniwala ka, maging kumbinsido ka na pinatawad ka na ng Diyos, inirasa ng Diyos ang lahat ng pagkakasala mo. At sa oras na yan, ready ka nang makapuspos ng banal ng Espiritu, ready ka nang magsalita ng iba't ibang wika at matanggap. The next prayer na gagawin po ninyo, mga kapatid, Lord, I want to receive your Spirit. Lord, my heart is open. Pumasok ka sa aking puso, Lord. Sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Gamitin mo ako, Panginoon. Lord, right now, I surrender my life to you 100%. And then after that, you will continue to praise God. You will continue to surrender yourselves to God. And may mga lalapit sa inyo na maglalay hands. Huwag kayong magpa-distract, mga kapatid. We will only pray for you. We will only cover you in the presence ng Lord, mga kapatid. But please, yung kanina mga nabanggit ko, kung mayroong mang hindi pagpapatawad sa puso, patawarin na natin, mga kapatid. Kung mayroong mga inggit, alisin natin, isuko natin sa Panginoon lahat ng yun, mga kapatid, dahil yun ang mga hadlang. Hallelujah. Ang hiya, alisin natin ang hiya sa ating mga puso, mga kapatid. Hallelujah. Because God wants you to feel His presence and God wants you to be baptized with your Holy Spirit. I'm gonna lead the prayer of repentance. And then after ng several prayers, the singers will sing again and then we will lay our hands sa inyo, mga kapatid. Lord Jesus, sa umagang ito, Panginoon, kami ay humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanang nagawa. Lord, alisin mo sa amin ang yabang, alisin mo sa amin, Lord, ang hiya. Alisin mo sa amin, Panginoon, ang pusong mapagmataas. Lord, alisin mo sa amin ang inggit. Alisin mo sa amin, Lord, ang puot, ang galit sa aming mga puso.
Alisin mo sa amin, Lord, anumang hadlang, Lord Jesus, sa umagang ito, na magiging hadlang na mapuspos kami ng iyong banal na Espiritu. Sa umaga ito, Lord, sinusuko namin ang aming mga buhay sa iyo, Lord. Tanggapin mo, Lord. At handa na kaming makareceive ng banal na Espiritu, Lord. Hallelujah. Right now, mga kapatid, come on, praise Him. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. In the name of Jesus Christ, God, baptize this church with your Holy Spirit.
Hallelujah. To God be the glory. To God be the glory, Jesus. Hallelujah, hallelujah. 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 Let's sing that song, This Is My Desire. Lord, I give you my heart. Give you my soul. I live for Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your Let's sing it one more time. me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. And I live for you alone. 'Cause every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Let's come to prayer, Panginoon. Salamat po sa umagang binigay mo sa amin. Salamat sa iyong mensahe. Salamat, Lord, sa patuloy mong pagpapaalala sa aming mga buhay, Lord. Lord, I pray that you help each and every one of us in every burden that is strangling us, Panginoon. Hallelujah. And I pray that this word will manifest in our life, will help us, will lift us up. Hallelujah. Na patuloy ka namin magiging kasama sa hirap at sa dali ng buhay, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na sumama sa amin, Lord. Through hardship, through trials, through the good and the bad, Lord. Hallelujah. And today, I pray, bless your people, Panginoon. Pagpalain mong iyong mga anak. Saan mga gawin namin, Lord Jesus, sa linggong ito, Lord, I pray for your favor and for the protection to each and every one of us. Lord, we also come to prayer, Panginoon, sa aming kapatid, Lord, Sister Virgie. Sa oras ito, Lord, we claim healing upon her body. We ask for forgiveness, Lord. We ask for strength and miracle, Lord, and healing in her sick body right now in the name of Jesus Christ. We humbly ask in faith, claiming your word in us, Lord. Pronounce strength on her body, Lord, and recovery, and soon, fast recovery, Panginoon. Bless your people, Lord, as we give our tithes and offering. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa. Ingatan mo ang trabaho ng iyong mga anak, Panginoon. Give favor sa iyong mga anak, Lord, na nagtatrabaho. Favor sa kanilang negosyo. Favor sa kanilang mga boss. Pagyamanin mo pa, Lord, ang gawa ng aming mga kamay. As long as ito, Lord, ay ayon sa iyong kalooban. We love you, Jesus, and praise you. In Jesus' mighty name I pray. Let us all say amen. God bless you, mga kapatid.